Kapulang Pilipinas, magandang gabi. Ngayon ay Agosto 2, alas 9 ng gabi dito sa Pilipinas, Huwebes, at Agosto 2, Huwebes naman ng umaga, sa lugar na ng ating panauhin ngayong umagang ito, dyan sa New York. Yan po ay walang iba kundi si Tiburcio Villamor Marcos. Don Tiburcio Villamor Marcos, TVM-LSM-666, alias TVM-LSM-666. Ito po ay isang urgent broadcast. Hindi po ito pinagplanuhan, kaya po siguro mapapansin ninyo, daglian po namin itong inihahatid sa inyo dahil mayroon sense of urgency na kinailangang makarating ang mga kanyang i-report. Particular sa mga ating tatalakayin ngayong gabi. Naniniwala po ba kayo na ang central bank ay wala ng halos salapi na nakareserba, kundi umaasa na lamang ito sa remittance ng mga OFW? Kung makikita po natin sa mga pinakahuling ulat, ang central bank, pinakikita ho nila, yung graph nila, sumasadsad na yung kanilang dollar reserve. At umaasa na lamang daw pala ito sa mga OFW remittances. At ang mga ini-issue, mga iniimprentang pera ng ating central bank, Bangko Sentral ng Pilipinas, ay hindi naman pala back ng ginto. Kumbaga, malaya sila mag-imprenta para lamang makahabol at may ensure, no, na yung daily grind ng ating economy ay patuloy na tumatakbo. Kayo po ngayon ay nasa series number 3 ng ating pong sinasagawang Wealth of the Nation Inquiry. Ang Wealth of the Nation Inquiry po ay tumutugon o yung tinutumbok po ng Wealth of the Nation Inquiry ay yung pong tagong yaman, yung pong kaban ng bayan na kumbagay ito ang makapagliligtas sa buong humanidad, sa buong mundo. Dahil ang mga salapi na nagsisirculate sa buong mundo ngayon ay hindi naman pala back ng ginto. So wala itong gold backing. Kaya minabuti po ng ating palatuntong alien talk na bigyan ito ng pansin at nang sa ganon ay magkaroon po ng gabay ang ating mga kababayan at nang sa ganon ay once and for all mabuksan na ang isyong ito dahil kulang pa ho. No? Sad to say, kulang pa ho ang ating kaalaman hinggil sa bagay na may kinalaman sa ginto. Hindi lamang po yan Marcos Gold. Kung ikukumpara yung Marcos Gold, fraction lamang po yan ng totality ng kayamanan na nakalagak dito sa ating bansa. So, atin na pong ipakilala ang kapitapitagang, ang honorable man by the name of Tiburcio Villamor Marcos, alias TVM-LSM-666. Magandang umaga sa inyo dyan. Magandang gabi rito sa Pilipinas. Magandang gabi din sa inyo, Brother Antonio. Yes. Israel. Yes. Ano oras po ba dyan ngayon sa New York? Alas 9 na ng umaga dito sa New York ngayon. Ayan. At inimbitahan nga ako ng United Nations ngayon para magkaroon din ng konting sa UN Security Council at makikipag-dialogue, makikipag-network sa mga member countries and at the same time sa mga Council of Foreign Relations. Ayun. Ng mga iba-ibang bansa. At I should be exactly 12 o'clock sa UN for that purpose. Ayan, hindi naman tayo magtatagal, no? Mga 1.5 hours lang naman. Maski 2 oras. Wala hihintayin nila ako ron, maski darating ko ng mga alas 2 ng hapon. Hihintayin ako. Okay. Importante, nandito ako. Oo, kailangan po natin ito maisiwalat, ano?
Dahil ito pong ating sinasagawang Wealth of the Nation series, inaantabayanan po ito ng mga kababayan nating interesado kung saan nga ba nakalagak o paano nga ba natin i-dispense itong napaka-massive wealth. No? Kaya lang everything seems to be only on paper. Now, nabanggit ko kanina sa aking opener na ito na rin yung inyong pinambungan sa akin na ang central bank natin dito sa Pilipinas medyo hindi yata yan yung central bank na pinipicture na o yung pinipresentang karakter o pinipresentang picture. Dahil sa nabanggit ninyo nga na ito'y umaasa na lamang ito sa OFW remittances sa bagkus, imprenta na lang sila ng imprenta pero yung lumalabas na currency ay hindi back ng ginto. Paki-explain lamang po, sir. Totoong ganyan ang nangyayari ngayon. In the first place, bawal. Hindi ka pwedeng mag-imprenta ng pera kung wala kang proper na compliances. Antitrust violation yan sa Bureau of Engraving and Printing. Ito na nangyayari ngayon. Wala tayong backup. Ginagamit natin ngayon ang Bangko Sentral ng Pilipinas na na-charter ni Tabaco, ni Fidel Ramos, noong 1993. Walang kapital yan. Yun lang, OFW remittances, saka yung inuutang natin sa ibang bansa. Nautang na natin sa China, Japan, Russia, o sa US. Hindi ka pa makapag-rely dyan dahil iniutang mo na naman ng mga kabataan. Hindi ko maintindihan yan. Ngayon, dapat, kasi massive, nakita ko na yung ating mga bagong bill ngayon, even yung 500 at yung 1,000, nakapirma na ron si Presidente at ang gobernador na empleyado natin na si Espinila, wala naman silang backup. Paano ka mag-imprenta ng pera ng ganyan? Nandito na nga tayo. I'm trying my best. Ako, tayo sa Alpha Omega and ang holding bank natin at ang buong 100 million plus Filipino may-ari sa ginto na nasa vault ng Central Bank of the Philippines. Hindi mo pwedeng i-lame duck yung Central Bank of the Philippines na may kapital na 400,000 metric ton. Maliban dyan, may cash escrow na 380 billion na kapital. Yang Central Bank of the Philippines na yan. Hindi mo yan pwedeng gamitin na sovereign guarantee mo. Hindi ko maintindihan ang ginagawa ng mga empleyado natin at ang gobyerno natin ngayon. So itong 400 metric tons. Nila? Itong 400 metric tons, ano lang ho, nakalagak lang ho yan dyan. Pero hindi ho yan nandyan. Hindi ho yan nandyan sa vault. Na ginagwardyahan natin, nobody can touch that. Kasi agreement yan ng buong mundo. Yan, nandyan sa vault natin sa Quezon City. Itong 400 metric tons na to, meaning hindi po agreement ng buong mundo, meaning hindi ito totally or fully na pag-aari ng mga Pilipino, kundi ito being shared by different nations para doon garantihan din yung kanilang currency. Although na nagkaroon ng breakdown nga itong system. Tama po ba yun? Ang mother ko, ang pamilya ko, nung na-charter ng Bangko Sentral ng Pilipinas, etong ginto na ito, kasama sa mga asset na na-inherit natin, na-inherit ko, na nadala sa Pilipinas, na 617,000 metric ton.
Yaan ang unang deposito. Nung na-charter nung 1948, 1949, 1950, that has been agreed by the whole world na gamit yan through the stimulus backup ng bilateral mines field Agreement. breakthrough agreement. It's a 60-year loan proviso na nag-mature nung 2005 na nagkaroon ng 5-year na moratorium. Apo. Since then, walang backup na ng lahat na central bank ng buong mundo. Nag-mature lahat. Ni-restructure natin yan. And we have now the new 20-year loan provision ng bilateral, trilateral, mines field breakthrough agreement. Yan. We tried to bring it sa office ni Apo Presidente Digong. Alam niya yan. That actually began nung summit convention natin. Nung Asian Summit na ini-host natin. Kaya nga, lahat itong mga iba-ibang mga presidente na who are not even invited to come, they came over. Because that signals also na we will be joined or we are now observer yung mga ibang mga presidente na pumunta because we are now beginning to be part of the G20 voting member, G23, through itong asset na ito, through the asset of the King of Recognized Asset Nation ng Alpha Omega. Ako naka-inherit yan, which include ng eminent domain ng OCT, T-01-4 ng Hacienda Filipina Archipelago na protektado with an utmost, with all this asset, security, with all kinds of ministerial agreement and agents, as well as treaties that has been protecting itong situation na ito since 1898. That was Treaty of Paris, 1928, 1934, Treaty of Versailles. Yan yung mga TOB mother box, kaya nasa Pilipinas lahat yan. Resibo natin lahat yan. And the third is actually the Treaty of the Amity of Agreement and a perpetual. Now, may tanong ko muna sa inyo, sir. Nabanggit natin na itong asset ng Pilipinas na nandiyan nakalagak ngayon sa central bank, walang purpose. Hindi ho yan nagpa-function, hindi ho yan nagagamit as backup ng mga currency na iniimprenta. Now, ano po ba ang magiging implikasyon nito? Anytime kapag gusto nila mag-devalue, mangyayari or anytime yung pera na hard-earned money ng mga Pilipino maaaring mawalan ng value? Dahil wala naman talaga, kundi papel lang ito, Mickey Mouse, fiat money. Well, actually, yan. Well, we have to face it. It's already beginning na eventually lahat ng mga major banks will go into a recession, or in short, lahat na ng mga bansa magkaka-recession. Collapse. Kasi walang mga backup. Magkukulaps ng mga country. I think yung Venezuela, isa na yan, ano? Wala kayong capital, natural. That has been ongoing since like about 3 years ago. And recently, yung Venezuela, 1 million peso yata nila, wala nang halaga, parang ganun. Equivalent to $1 na lang. That will happen. That will happen to us. And
It's now happening here in the US because ang total indebtedness nga ng US sa iba-ibang country is like about 37 trillion. And how about yung social welfare administration ng mga tao dito? How about yung mga defaulted na loan mortgages nila? There has to be a reserve for that purpose. Totaling ang kailangan ng America is like about almost 200 trillion. Yeah. Of worthless paper. In fact, they wish to have, kung ibaback up na natin, because ang Millennium Centurion Bank natin ngayon, and the Gold Bullion Bank of the world, or cartel of the world, will be the Federal Reserve System Treasury Board. Yung 12, 13, including Fort Knox. And who do you think have this goal? Tayo, mga Filipino. I share this to all Filipinos. The 100 million Filipinos. We are bankrolling the whole world for that purpose. And many Filipinos are not aware of that, of course, no? We always think of ourselves as everybody. It's all in our web page, in our website, in our Facebook, in our YouTube. They are all there. Kasi ang nangyayari sa Tiburcio, ang konsepto ng ating kalakaran sa pananalapi is dollar reserves. Nakikita natin yung strength ng economy based on the number based on the amount or value of the dollar that we have in the central bank. Ngayon, kapag bumagsak sumadsad yung reserve natin, tataas yung value bababa yung value ng peso at tataas naman yung kalitan ng exchange. Tapos, susunod naman dyan yung inflation. But little do we know na nandito ang ginto pero hindi nga nagagamit. Sumusunod tayo dun sa dollar standard instead of gold standard. Now, kung itong dollar ngayon ay wala nang halaga din dahil hindi nga sila back up ng gold dahil ito'y patakbo lamang ng inyong Federal Reserve System dyan na hindi naman imprenta lang din ng imprenta at sinusukan na ho ngayon yan, di ba? Ng Russia, ng China, ng BRICS, BRICS, Brazil, Russia, India. Unti-unti na ho sila nagdidiskarga ng dollar. Kapag nag-collapse ho yung dollar, collapse din nung tayo dito. Automatic. Tama po ba ako doon? Tama yan. You have to consider. Ang Amerika, kung tuusin, is run by three institutions. Ang isang institution, which is the judiciary and ang magistrado nila, or ang buong Blue Ribbon Committee, Kongreso at Senado, is what we call District of Columbia. Ang pangalawa is known to be the Vatican, which is partly administered by the Jesuits. And pangatlo, it's the City of London. Okay. You have to consider that being now the last surviving emperor of the Roman Empire, and I am also the last surviving emperor of the Asian King, Ming Dynasty and Tang Dynasty, are known to be in Asia as Chua Tai Li. Who do you think is the person behind the Committee of 300 or the City of London? I have no idea. And you are very lucky because I am the king of the Maharlikas. Yes. And I share this with the 100 million plus Filipino. Now, tayong mga Filipino ang bangkero ng the whole world. And our
Millennium Centurion Gold Bullion Bank of the World kasi tayo may-ari ng lahat na ginto na nasa vault ng Federal Reserve System. Okay. Treasury Vault Yes. na 12, 13 including Fort Knox. Dahil ang huli natin na nailagay dyan na ginto na RP Degusa na .9999 na hallmark sa Australia, Johnson and Mathai, 80,000 metric ton. Nakuha natin sa Marinduque Straits yan, na dalawang barko that has been hallmarked o hallmark ng Johnson and Mathai, RP Degusa, nasa vault ng Fort Knox yan. Now, 80,000 metric ton. Now, ang tanong ko, sir, kung ano ang ano natin dito? Ano ang hinaharap natin? Kung ito ay mabubuksan, maaayos o mailalagay sa ayos, equivalent niyan sa 100 million Filipinos, magkano ho tayo dyan? By the million of US dollar din. We are worth how much? I'm doing my best na nuuna ko sana ang Pilipinas. Gagawin ko na lang, ilalagay ko yung 50,000 metric ton na ginto, bolt to bolt, ledger to ledger, deposito ko, bigyan ako ng safekeeping ng Central Bank of the Philippines, insured and bonded. Now, we address now the Bureau of Engraving and Printing at ang World Bank Group, the IMF, and the Federal Reserve. We are entitled, every country, sa loan provision ng 20-year na bilateral, trilateral, Mansfield breakthrough agreement that has been formatted. Every country can print 50 trillion US dollars. Okay. Initially, sana gusto kong unahin ng Pilipinas na by using our gold na nandyan na. Oo, tama, dapat nga ganun. Transfer ko lang kasi dalawa yung bangko na ginagamit nila. Sabi ko nga sa iyo, they cannot use just basically sovereign guarantee. Kailangan pag-agreean namin ito. And it will be si Brother Digong, ako nagpirma, ang finance minister natin si Dominguez, and our central bank governor attested ngayon ng Supreme Court Chief Justice natin, and perhaps we can ask isa na senador, isa na congressman as witness. Tapos na. Pwede na tayo mag-impranta ng 500 trillion pesos. Gold back. Overnight. Gold back yan, ha? Gold back. Okay. Now, Yes. para dun sa mga viewers natin, audience, kasi nako-confuse sila. Are we speaking about Marcos Gold, yung kay Ferdinand Marcos, Imelda Marcos, or what itong kaninong appropriation itong gold na pinag-uusapan natin? Siguro mabigyan niyo muna kami ng bird's eye view para may separate natin yung gold holdings nung pamilya Marcos na Ferdinand Marcos and Imelda Marcos at yung gold holdings na entitled ang mga Pilipino para magkaroon tayo ng ma-enhance yung ating idea dito sa pinag-uusapan natin. Ang gold Marcos Gold, myth lamang. Istorya lamang yan na gawa ng mga dilawan. Istorya lamang yan na gawa-gawa ng pansira sa pamilya. Hindi, di ba sabi yun daw ang ibinayad ni Jose Rizal at sa kanya para as a form of attorney's fee, so yung kanyang share. Tama ba yun? Meron din silang share, pero maliit lang yan.
Kasi ang pinag-uusapan natin dito na ginto, sobra-sobra. Okay. Napakalaki. Sige. Ang Lilinawin. na-deliver lamang na gold na nasabi ko sa inyo noon, ng asset ng King of Recognized Asset Nation, ng 12 Roman Emperor, na great-great-great-grand-grand-grand-grandfather ko. Si Emperor Marcus Ulpius Trajanus Trajan of Rome. That was back. He ruled the Roman Empire for like about 24 years. He led the 12 Roman Emperor, dating back 90 AD till like about 117 AD. Okay. So, yung nadala dito na ginto, 1,181,360,000 metric ton. Paano po ito na inventory? Paano niyo, how were you able to develop such a figure? Paano po ito? Yan. Ano yung estimate lang yan? Agreed. It has been agreed by the whole world. Saka properly yan na aside and there is an accountability and transparency. May audit yan. Okay. And yan, ginto na yan, pumasok sa Pilipinas. But, na-deliver din ng iba sa iba-ibang mundo. I-deliver din yan sa mga iba-ibang country. Okay. May mga nagtatanong rito. Madamihan, naiwan, sabihin mo na madami rin naiwan sa atin. But, ang ating bansa, from Area 1 to Area 12, punong-puno rin tayo. Talagang blessed itong bansa natin. Pero hindi nga daw pwedeng galawin, ano? Punong-puno tayo ng mga ginto, undocumented gold. Pero hindi pwedeng galawin kasi our country. Pinanunood tayo, dakagirahin tayo. Tama ba yan? Hindi pwedeng galawin kapag... Okay. Alam nila yan. Because every country merong sovereign right. At kaya nga, protektado tayo because protektado tayo ng League of Nations or United Nations. Sige. Ang mangyayari ganito, sa kadamihan nitong ginto na ito, sa kayong undocumented gold natin, kung i-allow mo na mangutang ngayon si Apo Digong, paghati-hatian na nila ang Pilipinas. Ang mangyayari niyan, lahat ng mga island natin surrounding, pag-aari ng China. Nandiyan na nga eh. Sa kanila na nga na lahat ng mga Turtle Island or Scarborough Shoals natin. Pangalawa, siyempre, ang Russia, nangutang ka sa kanya, binigyan ka ng ano-ano, eroplano, barko, kung ano man. Kukunin naman niya ang Mindanao. Now, ang Japan, kukunin naman niya ang Visayas. Ang US, kukunin naman niya ang Luzon. Hindi, pinagati-atian na nila ang Pilipinas kasi ang bansa natin puno ng ginto, multi-trillion na ginto, their gold sa lupa natin, sa loob ng lupa natin. And diamond na mga bato na malalaki, black, blue, pink, yellow, white, that's true. Green na mga bato na malalaki. Na-demonstrate yan sa account natin sa Narodna Banka, Yugoslavia. Now, naka-insure, banded na nasa vault ng bangko. Okay. Now, may mga katanungan, ang dami nating mga questions dito. Siguro, i-address ko muna itong katanong ni Mr. Abutin. Nasaan daw si Jess Romualdez Marcos at si Ed Neri. Unfortunately, si Ed Neri hindi makakadalo, pero hahabol siya dahil birthday ng kanyang misis. So, they're having a dinner party, no, sa ngayon. Pero hahabol siya. Si Jess, hindi siya naabisuhan kasi ito'y daglian nga lamang na
broadcast namin, transmission namin ni Don Tiburcio Marcos, no? So, na pinag-uusapan namin muna itong implication dito sa central bank dahil ang pinagmamalaki ng central bank ay yung ating dollar reserve. Ang problema ngayon sa dollar ay ito ay unti-unti ng subject sa scrutiny ng mundo dahil nga ito ay walang backing ng gold. Kaya anytime, ina-anticipate na ito ay biglang magko-collapse and then kapag nag-collapse ang dolyar, mawala nang talaga namang walang halaga dahil nga ito ay fiat money lang. Ganun din tayo dito, susunod din tayo, automatic. Pero sa kabila ng yan, merong nakaupo diyang 400,000 metric tons ng ginto, hindi naman ginagamit. So, ito ngayon ang aming pinag-uusapan binibigay liwanag ni Don Tiburcio na ito ay delikado, ito ay peligro sa atin dahil kapag nag-collapse ang dolyar, collapse din ang ekonomiya natin at hindi malayo na mangyari matulad tayo sa Venezuela na 1 milyong piso mo ay $1 na lang ang katumbas. At ang gustong mangyari sana ni Don Tiburcio ay mabuksan na ito. Bumalik lang sa gold standard at nang sa ganon, tayo may turing o may tanghal na central bank of all central banks. Now, doon sa katanungan tungkol doon sa ginto ng pamilya Marcos, dating Presidente Marcos, ay siyang inassert ng ating panauhin, ay wala yan. Fraction lamang yan. So, kumbaga, hindi yan yung, much of the weight that we're discussing here ay wala dun sa gintong holdings ng pamilya Marcos. Although, of course, si Ferdinand Marcos, yan ang tagapamahala yata ho. Tama ba ako dun, Don Tiburcio? Dun sa, nung tinayo yung IMF, World Bank. Ako siya, ano pa ba? Maski anong gusto niya noon, talagang open. Ang hindi ko nga maintindihan sa atin, ang pinag-uusapan ng Marcos Gold, kasino lang yan. Na just like anybody na nagkaroon din ng ama ko siya. Natural, kung ano man yung gusto niya, kasi right now, nasa pangalan ko. From a young man, na-inherit ko na ito. Nasa pangalan ko na lahat. So, may history ito. Okay. Isang taon, 1 year old na nga lang ako, na-inherit ko na ito. Yes. Through Itong tanong ni may tanong din si Dennis Di Parini dito. Unahin ko muna itong kay Willie Raelian. Sabi, may I ask Sir TVM, what if all countries will not follow the bank rolling instruction by global funder or Alpha Omega? What is our guarantee to claim the interests of our financing? Did you get the question right? Lahat na nga sila ngayon, they are begging me. In fact, ito nang buwan na ito, nasa Europe ako. 22 countries are using euro. Each on every one of them. 25,000 metric ton ang backup. And they can print 50 trillion euro. Alam mo, sa atin lang incentive. They are begging me kasi nakautang pa lahat ng mga country. Hindi sila nakapagbayad man lang ng interest ng paggamit nila noon ng pera na nag-mature. Including all the commercial banks. Isipin mo ito. Willing sila. They are even begging me. 5%. I-advance na nila sa holding bank natin. Sabi ko, no. That's overkill. 3% na lang. Sinabi ko. 3% lang. But listen, 3% na paid in advance by the central bank sa akin, for 50 trillion is like about 1 trillion 500 billion euro. Can you imagine? Gagawin ko yan na pesos,
100 trillion pesos sa isang bansa lang para sa holding bank ko, para sa akin, at para sa mga Filipino. Yan yung tinatawag na global currency or one currency, one world currency, parang ganun yata gusto mong It's a global reset. Kasi lahat na central bank, 200 na central bank ng buong mundo will be funded. So, miyembro ng G20 are funded 100 trillion. Okay. So talagang obligado, itong mga bangko sa buong mundo, mga central banks sa buong mundo, talaga ma-oblige sila dito dahil they will of course follow where the gold is, no? Now, ang sabi ni that because yes, sir. Ang implementer is Alpha Omega World Peace Development Marshall Program. Sino ang Board of Trustee, Board of Director or Board of Governor? Lahat na nakaupo na presidente and premier. They have a voting right. So, walang pwedeng magsabi na hindi ako papayagon. All of them ready, willing, and able dahil there's no free money to the whole world. Yes. That will now help humanity. That's true. And listen, who are the bankroller? Kaya nga, ang request ko naman sa US and the European countries, kami ang bankroller. Kailangan lahat na Pilipino na may passport, hindi na kinakailangan na magkaroon pa ng visa. Open kami na pumunta sa inyo. And syempre, ang isa sa mga kondisyon. At syempre, we funded them. We funded them. Bawat Pilipino siguro meron ng sariling pera at may parte na Ito sabi ni kaya nga inuuna ko sana ang Pilipinas. Dahil ang kagustuhan ko, bolt to bolt, ledger to ledger, na backup ko na. We can print yung pera na riyan na walang question sa Bureau of Engraving and Printing. Walang question sa World Bank Group and sa International Monetary Fund na governance natin. At yan, gusto kong discussin din sa iyo a little later kung ano itong 9 World Bank natin. Yan, governing arm ko since 1976. Kasi yan, tayo rin ang gumawa sa lahat ng malalaking bangko sa buong mundo. Maliban sa Federal Reserve ng Amerika dahil parang tumakas sila na miskirol, miskierda. Kaya gumawa sila ng petrodollars para maging reference ng exchange yung dollar, hindi na yung gold standard. Actually, ito sir, tanong mo ito in relation in secondary backup noong 1971. But because of the bilateral Mansfield na 60-year loan provide or proviso, nag-mature lang yan noong 2005. 2005. May backup lahat ng yung petrodollar na yan is just a artificial. Palabas yan ng mga mayayaman. Nilaro lang tayo. Para naman, ito. kaya nga, nakita mo, nagsasabi pa riyan na nagmamay-ari ng Federal Reserve System, Treasury Board. Now, ang tanong dito, sir, may tanong dito, may tanong. Kapag ito ay umusad na, ano ang magiging partisipasyon ng nila Imelda rito? Isasama ba nila yung ginto nila diyan sa pagpapautang o ano ang plano ba ng pamilya ninyo bilang kayo ay anak ni Presidente Marcos? Ano bang plano ng mga gold holdings ninyo? Kasi mayroon din mga umuugong na ipamimigay din daw yan sa tao.
Totoo ba yun? O yung nire-refer dito yung talagang gold asset ng Pilipinas na para makikinabang ang taong bayan. Pero yung gold asset ng pamilya ninyo, para sa kanila lang. Ganon. Ano? Paano ba yun? Ang dinidiscuss din ni Madam ay yung ginto natin na nasa vault ng Central Bank. Kung meron man ginto na naitago rin ni Ma'am, at may safekeeping sila, kasi kung wala, para kang nagnakaw somewhere. Kaya nga, protektado ko rin sila because merong kaming mga immunity. Ito nga ang problema. Kapareho din nitong mga supposedly sinasabi nilang silang mga safekeeper holder. Kagaya ni na Yoyong ko. Pag nilabas nila yan, uhuliin na sila ng authorities. Kasi una, sino nagbigay sa kanila ng otoridad? Alam nga naman na sabihin niya si Apo Jesus sa kasi Lakay Marcos. Wala yan. It have to be agreed properly. Na documented by the whole world na yung ginto na yan, ikaw ang naatasan na safekeeper or holder. Isa pa, wala silang immunity. Yes. Nakukulong ka niyan. Para ka na lang yan, nakakita ng kayamanan, then umupo ka na roon, ako ng safekeeper holder nito. Parang ganun nangyari kay Yoyong ko. Ganun din sa mga ibang mga sinasabi na may hawak sila, na nabigyan sila by the authorities. Kagaya na naman itong sige. Nakahawak na Anthony Santiago Martin na naman, na hindi niya alam na king siya, siya ang galing. Anak ba siya ni Tatang din? Sa ibang babae? Ito na lang ang gusto kong sabihin sa iyo. Sige po. Yung nasasabing kapatid ko siya, si Angel Ferdinand Marcos. Meron din ganon. That's na siya sa United Nations. Yung TU Foundation nila sa Gidifa. O ano ngayon? Kulong sila. Dahil wala silang karapatan. Sinasabi pa na M1, hindi yata nila alam ang sinasabi nila. Na M1 sila. Ang problema yata, nung na-interview namin dito sa palatuntunan si Mr. Yuyongko, ang claim ni Mr. Yuyongko, nasa kanya yung mga kasulatan, nasa kanya yung dokumento, particular yung gold plate na gold sheet na pinakita niya sa akin. So which are yung mga ito yung mga necessities, requirements, requisitos kapag magre-resume yung kumbaga yung pag-assess nung validity nung pag-set up. I-describe ko muna sa iyo ng history nito. Sige, please. May sinasabi tayong golden lily site, 174 na ribari site. Okay. Kaya nga, yung mga ginto natin na nadala rito, na iribari. Pero, diyan na rin natin nakita na sa loob ng lupa natin, we have the undocumented gold na multi-trillion na tonelada. Kaya nga hindi tinutusok ng mga bundok natin sa paggawa natin ng mga kalsada or railway dahil ma-disturb natin yung mga fault line ng mga ginto natin dyan at ng mga diamond natin. Now, let me explain to you. Again, yan sa Pilipinas, yung una na well-known, we call it Carta Tunnel. 2,700 plus na kilometro yan. Wow. Sa ilalim ng mga bundok natin, Cordillera and Sierra Madre all over the Philippines. Yan is an octopus cave. Yan. Nandiyan ng mga ribari natin. It's not only area
one area, I mean, not only Jakarta 1 to 2, 3, and 4, but it's Jakarta 1 to 100. Yeah. Now, I'll go to the second one. Na malaki. King Solomon and King David side. Sa Buso-Busok, which has hilera ng 950,000 metric ton na ginto na ribary. We have there easily 10 million metric ton. Yaan sa Buso-Busok. Stretching Antipolo, Baras, and Panay. Okay. Sa loob ng kuweba. Now, the third one, we have the octagon tunnel. That has easily like about Hello? 350,000 metric ton. And now, I'll go to the Teresa 1 to Teresa 30. We have the Golden Shiba side. Natan. We have also the Lost Lemurian tunnel. And now, we have now the other, what we call Golden Chichibu side. Okay. Golden Satu side. Sino Golden Yamakuto side. Sinong acknowledge personalities dito, sir? That you will understand. The last one, among the Japanese, na well-known, Yamashita side. That's only a fraction that we have back there na ribari dyan sa Pilipinas. Oh, pero sino kanino nasa kanino yung disposition nito? Ito ba ano pa? Digable, kumbaga exhumable, pero walang may-ari? O ito ay mayroon ng naka-assign kung sino talaga ang the right people or the right person to transact business on behalf of these national treasures? Philippine archipelago, and with me and all of us, all Filipinos, yung nandyan sa mga especially the undocumented gold. Yeah. Kaya nga, dapat isipin mo ito. May mga minero na malalaki riyan. Pero, barya lang na ibibigay sa atin. Sila nakikinabang itong mga banyaga. Sinisira nilang kabihasnan natin. They pollute our waters and at the same time. And they destroy our treasuries at the same time. Dapat, isara lahat yan. That's my commitment to our country. Isara lahat ng mining dyan. Because sila ang nangloloko lang sa atin. We are very rich. We are the richest country in the world. Known by all over the world now. Totoo ba kaya na si Duterte is silently working with Imelda regarding dito sa gold assets ng pamilya Marcos? Kung dapat lang. Sana. And he will work with me. Pero nakikita ko si Brother Digong, ang kanya lamang ginagawa ngayon ay doon sa mga mayayaman lamang. Siya ngayon. Ma-develop mo nga ng buong Pilipinas na magandang-maganda. Pero ilan lamang sa mga magiging partner niya ang makikinabang. Then, alipin tayo lahat. Katulong lahat tayo o worker tang nila tayo lahat. Right now. Mabuti nga at hindi pa nag-demonstrate sa kanya ng mga tao, ng mga kabataan, mga estudyante. Pinangutang na nga niya sila muli sa buong mundo sa mga ginagawa natin ngayon. Kaya nga, I'll go back
para hindi natin maulit itong klase na problema na ito. Kaya nga, binaback up ko na yung 50,000 metric ton para wala tayong problema. Pwede na tayo mag-imprenta ng 50 overnight, 50 trillion pesos, which is only equivalent to 10 trillion US dollars. Ano ba kayo? Every country can print 50 trillion US dollars for 20 years. Now, As a stimulus backup ng bansa nila. so anong pumipigil nito? Ba't di natin magawa with all those goals or with all those assets that you have mentioned? I will now try to make it more simple. Okay. I am now backing up the BRICS organization. Who are the BRICS organization? Brazil, Russia, India, China, and the whole of South Africa. Isipin mo ito. Ibaback up ko na sila. Pang-back up ko na lang yung gold na nasa vault mismo ng People's Bank or Bank of China. We have sa inyo po yung pag-aaral. 1,715,000 metric ton sa China mismo. And we have 270,000 metric ton sa Taiwan. Pera natin yon? Atin yon? Sa Pilipinas Sa atin yon? yan na binabantayan nila hanggang ngayon. Free, clear, and clean. Walang lien, walang encumbrances. Walang utang. Non-criminal of origin. Kaya nga, nito, I have to do that because I'm the last surviving emperor ng Ming Dynasty. Yeah. Ming Dynasty, which is spelled Q-I-N-G. And Tang Dynasty, by the name of Chua Tai Li. Nasa communication ko yan, kay Digong. And si King Liqiang ng China. They know it. I was surprised kung bakit ako ini-ignore ni Digong. Bakit ganun? Yun nga sabi nito Kasi related yan sa question. Related sa... Pumunta ako riyan sa Pilipinas. Etong July. Pumunta kami ron. Meron na akong letter kay Dominguez at kay Espinilla na bisitahin ko man lang sila at makikipag networking, dialogue man lang ako, makikipag-usap man lang. Pero bastos itong mga ating mga empleyado. Ginawa natin na magiging trustee, mandated trustee natin, Board of Finance and Board of Governor natin na magpalakad ng Bangko Sentral. Nandyan kami sa harap ng Bangko Sentral ni hindi man lang nila ako pinapasok. Anong klaseng kabastusan yan? Yung nagmamay-ari sa ginto ng Bangko Sentral, nagmamay-ari ng lupa, gusto man lang malaman kung sino itong mga empleyado natin na magigiting. Kaya, naisip ko tuloy na itong mga lintik na ito, hindi mo talaga mapapagkatiwalaan. Ibig pong sabihin... Kaya nandyan sila kasi ang plano nila magnakaw. Kaya ganyan ginagawa nila ngayon. So, ibig sabihin siguro, sila ay tutanong banking cartel. Ayaw nila sigurong ma-disrupt. Siyempre, kapag i-entertaining ka nga naman, tapos mabubuksan yung ganitong talakayan, babalik tayo dun sa gold standard, tapos ang kayamanan pa lang yan para sa entitled mga Pilipino, mawawalan nga naman sila ng pinagkakakitaan at maraming magagalit. Kasi yung magkakaroon talaga ng major disruption. If not, baka magkukolapse muna talaga yung ekonomiya natin, magkukolapse yung financial system muna natin para magkaroon naman ng to usher in a new and gold-backed system na yung gusto ninyong i-introduce.
maraming masasaktan. Yung kaya ang dahilan kung bakit nila pinipigilan ito? Hindi. Kasi isipin mo yan. Mm. Yung kanya lamang siguro itong mga lokong ito Mm. na nandyan, kasama na nila itong mga magiting ng mga businessmen natin na nakaangat na riyan. Lahat sila, pinag-uusapan nila kung paano nila makontrol. Yes. Itong, wala silang karapatan at they cannot control that. And I will address yung sinasabi mong banking cartel. Sinong banking cartel dito na alam mo? Sir? Ano ang banking cartel na alam ninyo? Ay, wala akong ano. I think I'm just referring to sinasabi ni Karen Hudes, yung banking cartel, yung kumbaga, deep state, Federal Reserve, yung mga Galamay, mga Rothschild, mga Rockefeller. Tama ba yan? Hindi natin si Karen Hudes naman hyper yan. Hyper, pero kulang siya ng kulang siya ng technical. Nasabihan ko na ngayaan na sino ba talaga, saan ka ba talaga nagtatrabaho? Given kung ang sinasabi niya, isipin mo ito, are deceived, the Morgans, the Rockefeller, the Rothschild, natural mga bankero yung mga yan. But kung dito sa ganito, wala sila. Sa atin yan. Kontrolado natin yan. They are also only our public front. Hindi sila may-ari. Hindi sila may-ari ng Federal Reserve Board. Bankero lang natin sila. Supposed to be that way. They are, yes. Pero yun na nga, kaya nga, front ko lang sila. Kaya nahihirapan tayong mag-claim, nahihirapan tayong umusad dito dahil nga dyan. Dahil siyempre, pipigilan nila. Sino ba naman gustong ibigay yung asset na itinatag nila sa kalokohan? Kaya nga, ang gagawin nga natin, ang susunod na gusto kong discussin sa iyo, para alam mo, kung ano yung 9 World Bank natin, na ano itong World Bank na sinasabi. Sige po. Para maintindihan mo ang composition nito. Sige. Na lahat ng mga World Bank na ito, babangkarote man sila, lahat ng mga building nila, yun yung triple tree natin. Sa atin lahat, yung mga building nila. Dahil lahat na kapital nila nang galing lahat sa atin. If you will go to my doctrine, 1976, 28 anyos ako. Ang capital ko na backup ng gold through the U.S. Treasury and the Federal Reserve U.S. dollars is 300 decazillion with like about 42 zeros. Diyos, Mario Joseph. Raised to the 42nd power. I distributed that to 176 central bank and commercial bank. Ngayon, who are my 10 World Bank? Yung World Bank Group na sinasabi. IMF. 9 World Bank. Okay. Iba yan. Yung 9 World Bank ko as my governing arm. The first one is People's Bank or Bank of China and HSBC. Iisa yan. The second bank is what we call Bank of England. Si lahat na ginto roon na nakapasok doon belong to us. Of course, may capital na rin, nadagdagan na rin ng mga Rothschild yan. But, malaki pa rin yung gold natin na nandun sa vault. Okay. Bank of England. Ang pangatlo,
Barclays Bank, na World Bank natin. Pang-apat, we have Union Bank of Switzerland, what we call UBS. UBS, Yes. Pang-lima, we have the security dealer firm, Merrill Lynch, with Goldman Sachs, Lehman Brothers, Solomon Brothers, Fidelity Investments. Pang-anim, we have Citibank or Citigroup. Pang-pito, we have the Rockefeller, Chase Manhattan Bank or Chase JP Morgan. Pang-walo, we have Bank of America and Wells Fargo. Pang-siyam, it's the Japanese bank, Sumitomo, Bank of Tokyo, Mitsubishi, and Sanwa Bank. So those are our 9 World Bank. At ika-10, yung na-charter ko na American Sovereign, that's American Indian Sovereign Central Bank. Now, The hearts of the Americans. Now, anong problema dito, sir? Ba't hindi natin ito makuha? Ayaw ba nilang, ini-ignore ka na nila, hindi nila in-acknowledge ito? Ayaw na nila isole? Ayaw nila magbayad? Ano po ang dahilan? We have the implementing arm. Listen so that you will understand. Okay. Nag-default na nga sila lahat. Na kinat off ko na nga lahat ng mga drawing rights ng lahat ng mga 9 World Bank natin. Kaya nga magkakaroon very soon, pag hindi na format ito, magkakaroon na ng bank run. Dahil wala na rin kwarta ng mga bangko, paano yung mga malalaking bangko na yan, na World Bank natin, paano nila mababayaran yung 100,000 na empleyado nila to maintain their building? Kung mga deposito na ng tao ang gagamitin nila na pangbayad ng na wala silang reserve, hindi magkakaroon ng bank run. Kaya nga, we are the implementing arm ng ECOSOC, ng United Nations, embodiment ng UNIDO, UNCTAD, UNDP, World Health Organization, and the UNHCR, which is the Commission on Refugee. Ngayon, the implementing arm is Alpha Omega. It's the governing mechanism. Today, ang existence ng United Nations nagre-rely sa Alpha Omega. Okay. Yun ang problema, yung execution, implementation. Hindi nila nire-recognize and... That's the reason why, makita mo, I'm communicating with all leaders in the world. Lahat ng mga presidente, premier, lahat ng mga central bank governor and finance minister ng buong mundo, and to among leaders ng mga kaharian. I have communications with Mama Queen Elizabeth. I have communications with Emperor Akihito. I have with the other king and queen sa mga iba-ibang bansa. And to the other implementing governance. And ang kabutihan sa akin, I have the 35 UN commissions that's with us in implementing itong mechanism na ito. So, granting. Trilateral Minesfield Breakthrough 20-year loan proviso for that purpose. Granting. Nandiyan dyan nga. Stimulus backup ngayon ng buong mundo. Ang granting nandiyan dyan nga,
Sir, pero ang problema natin ngayon, paano natin makukuha, paano natin makukubra, paano ito ma-implement, paano kayo marirecognize. Yun ang problema. Dahil siyempre, ayaw na nilang isole. Kumbaga, No, tama ba ako doon? there is nothing na isosoli nila. Oh. Because panibago ito na agreement. Mm. Yung nasa kanila, ni-write off na lahat yan. Panibago na agreement. Panibagong agreement. Ni-write off na natin lahat yung mga deposit na yan. It goes back to the master account. It goes back to the Federal Reserve U.S. Treasury Vault. Mhm. That was the reason why stimulus backup ito. Mhm. And ngayon, i-open ko lang. Actually, gusto na nga ng United Nations na nasa podium na ako ng United Nations Security Council, which, if you notice my lapel, it's United Nations Security Council. Because I'm the Kingsman. I am the Bureau of Central Interpol ng buong mundo. Okay. I am the allied and unallied Supreme Commander. Nandyan na ako. Now, Ilalabas na lang natin sa Project ECOSO, sa Economic, Social, Cultural funding, the National Economic Development Infrastructure na buong mundo. Okay. Bankrolling the whole world. Now, balikan natin. Nagawa na yan lahat. Balikan natin to. Dito sa central bank, sabi nga ninyo, you were disgusted dahil you weren't treated fairly or you weren't treated in accordance to your expectations. Dito ngayon, anong magiging implication nito, Sir Tiburcio, kung totally o fully ignore ka lamang nila at hindi ito pakikilusin? Hindi gagamitin yung 400,000 metric tons and then ang dependency sa OFW, doon na lang at ang magiging pamantayan ay yung dollar reserves. Anong nakikita ninyo na kailangan nating... ko sa iyo. Anong kailangan nating gawin para... Ipagbili ko na lang to any country itong ginto na ito na gustong bilhin. I can do that. In fact, yung 400,000 metric ton nakadeposito na sa vault ng Federal Reserve Treasury Vault through documentary. Sasabihin sa akin sa Pilipinas, nakulangan na. It will be the Federal Reserve Treasury Vault that will come and excavate all those gold, dadalhin nila sa vault ng Federal Reserve Treasury. Because yan na ang Millennium Centurion Bank, Gold Bullion Bank, cartel natin. Tayo rin today. Kung sino man magbenta ng ginto, tayo rin ang end buyer. In short, we control the gold bullion cartel of the world. In short, basta namina yan na ginto sa Africa, or namina yan na ginto sa Brazil, or namina yan sa Pilipinas, pinagbili, naging gold bullion. Who do you think is the consolidator? Tayo rin. It's the El Banco Español, Filipina, Isabel Bisato, offshore bank, the gold bullion na. We control the gold bullion cartel of the world. Yeah, that's true. That's why I'd like to believe also. Oh, I'd like to believe. Kaya ko na ipagbili yung 400,000 metric ton sa Russia, sa Amerika overnight. Na nakatunga lang ng Pilipinas. At ang Pilipinas ngayon will just be borrowing money to Japan, China, yun na nga. Russia, and US. Ganun na lang. Mas buti pa. Ganun ka-convenient lang, tapos tayo nahihirapan. Patong-patong yung mga tax. Gusto pa dagdagan yung train 1, dagdagan pa ng train 2. Ngayon, ang responsibilidad nitong ating leader na ito.
nilagay natin sa pedestal para matulungan niya na mayoryang Filipino na 100 million na Pilipino. Ang ginagawa niya ngayon, ang ginagawan lang niya ng pera ay yung mga mayayaman dyan. Para ma-control din nila ng lahat tayo na mayoryang. Yeah, yung mga tinatawag nga ng ating kasamang Ednery ng mga oligarchs, ha? Yung mga oligarchs ang kumbaga kung wala mang Illuminati rito sa Pilipinas, itong mga oligarchs naman ang nagpapatakbo ng ano natin. Oh, yun ang mga pinoprotektahan. Apekto yan. Ha? Anong gagawin ko? Nasa pangalan ko ng Philippine Archipelago. Lahat ng mga building dyan, i-insure ko lahat sila. The biggest insurance company, 3 na biggest insurance company. Oh, dahil ayaw nila na makipag-agree sa akin, sige, sabihin ko sa lahat ng Pilipino, sunugin ninyo yan. Bayad na tayo. Ito nga sabi nga ni Dennis, kung tama raw ho kayo, I mean yung assumption ninyo, yung assertion ninyo, yun na nga. Totoo yan. The Filipinos will be treated VIPs. VIP tayo. Natural. So what I am trying to do para sa mayoryang Filipino, para sa ating lahat. It's our dignity na tayo ang bangkero ng buong mundo. And I'm sharing this to every born Filipino. Pag hindi pa ninyo naintindihan yan, huwag kayong paapi. Huwag kayo, kasi kayo ang nandyan. Huwag kayong paapi sa mga ilan-ilan na Pilipino riyan na niloloko lang tayo. Minamanipula lang tayo. Isipin mo ito, edukado na kayo lahat na Pilipino riyan. Magaling ng ulo natin. Bakit? Parang tanga-tanga pa rin kayo lahat. Yan ang hindi ko maintindihan. I am not really itong isyong... Kasi nakikita na nga ninyong ginagawa nila. Nangungutang na sila riyan. Nandito tayo. Alam naman nila yan. Noon pa, sa panahon ni Abnoy Pinoy, na ready na ako na, pero dahil sa kanilang pagka-greedy, yung pagkagahaman nila, na sila lang ang kayang magmanipula at yan, drinoga nila ng mga kabataan natin para makontrol nila lahat sila. Nakita mo niyan. Taon ni GMA, wala pang 1 milyon. Taon na ni Abnoy Pinoy. Ang 7,000 na ang involved sa droga. Ano ibig sabihin yan? Actually, sir, itong problema natin ngayon tungkol dito sa dinidiscuss natin, ako mismo nahihirapan akong unawain dahil masyadong technical. Kumbaga, hindi madaling ipaliwanag, particular sa mga ordinaryong Pilipino na hindi masyadong nagbabasa, gano'n. At kung ito kino-convey natin at maunawaan, gaya ni Jess Romualdez, gaya ng ating mga audience ngayon, na gaya ni Dennis Teparini, ni Adrian Reyes, at ni Raelian, meron na silang adequate background. Pero yung common people, halimbawa yung mga kayosiko, medyo hindi pa nila ito nauunawaan. In simple terms, kailangan siguro natin ito... na ang mag-educate. Hirap na nga ako. Kaya nga, inilabas ko lahat ng mga papeles. At inilagay ko na sa social media. Ang problema... Nababasa naman yan. Basta may cellular ka, marunong kang mag-fundle sa iyong telepono, makikita mo sa YouTube, makikita mo sa Facebook. Nandiyan ako lahat. Now, ang isa sa mga nakikita kong best person na mag-initiate ng education tungkol dito, although na matanda na siya, is Madam Imelda Romualdez Marcos dahil siya ang kilala tanyag na merong Marcos Gold. Although na ang contention nga natin dito fraction lang yan, hindi masyadong significant kung tutuusin. Although na sa kamalayan ng Pilipino, malaking pera na kagad yan. Although talagang malaking pera rin naman. Bakit kaya hindi nila ito ginagawa? Dahil din ba sa greediness? Bakit hindi nila ito i-initiate? Yung mga anak niya, halimbawa gaya ni Irene, bakit Araneta o sino man sa kanila? Sinasabi nila, gaya ni Bongbong, sinasabi nila na gusto nilang buksan ito para sa Pilipino, pero wala naman silang ginagawang initiative. Bakit po, sir?
ganito yan, Brother Ran. Una, bago mo ma-open yan, you have to have a complete documentation. Lahat na sinasabi ko sa iyo, from the day na pinanganak ako, documented na yan. Wala pa akong 1 taon, documented na lahat ito. Na usapan na ito at pinag-agrian na ito ng buong mundo. Ito ngayon, nire-restructure lang natin. Ito na to back up the whole world. Kaya yan, sabi ko nga sa iyo, si Ma'am Imelda, may edad na rin. Mahirap Yun ang problema. Yun ang problema. Meron na rin siyang naipon na konti rin, para lang sa kanya. What Ma'am Imelda is discussing, hindi yung nasa kanya na ginto. She's practically, yung record niya doon, na pinapakita niya sa bahay sa San Juan, 80% nun are my documents. If you go further, makikita mong pangalan ko ron. Burcio Villamor Marcos or TVM-LSM-666 as my code identity. Kasi from day one, sa bilateral Minesfield breakthrough agreement, even sa last will and testament ko, yan ang nakapangalan sa akin. That's right. Madami rin akong mga impostor. Natatakot nga lang ako sa kanila. Baka mamaya, madisgrasya lang sila. May tubersyo pa. Tubersyo. Tatalokohan na ginagawa nila. Kaya sabi ni Dennis De Parini, hurry up, TVM. China is chewing up the Philippines. Madalian na raw natin to dahil kakainin na tayo ng China. Yun mga ang sinasabi ko, listen. Hindi ko mapahintuan yung China kasi leaders doon at huwag mag-a-attempt na sasama ng loob ng Pilipino because kung magkaroon ng dispute, magkaroon ng giyera, isang araw lang, dead meat na lahat ng mga tao natin doon. Ayan na. Kasi ang China, the moment na pinalabas nila yung most advanced na system nila, believe me, disable lahat ng kuryente natin. Robot lang yun. Lumapit lang dun sa mga installation natin ng wala na, hindi na gumana lahat ng mga kuryente natin. Kaya nga yung minsan nga kapag may nadidiscovering malaking kayamanan, minsan tanong diyan, blessing ba yan o curse? Baka ito maging curse pa. Isipin mo, kasasabi ko lang sa'yo, nangungutang tayo sa Japan, sa China, sa Russia, sa US. Anong gagawin nila? Pag-hati-hatihan nga nila. Lahat ng mga island and inlets. Sabi ni Eric, pag-aari ng China. Ang Mindanao, pag-aari ngayon ng Russia. Ang Visayas, pag-aari ng Japan. Ang Luzon, pag-aari ng Amerika. Ito sabi ni Eric, yan nga daw, may establish ng lahat yan, di bawat Pilipino magiging tampulan ng jealousy or center tayo ng jealousy ng ibang nasyon. Siguro naman, Eric, hindi mangyayari yon kasi makikinabang ang buong pakinggan mo ito, brother. Sige pa. Kaya nga inilagay ko sa board ng Federal Reserve System Treasury Board. Ang ancestral domain ng OCT Kisi Rwanda's 4. Ang titulo, to make sure na protektado ng sovereignty ng Pilipinas. Sana naiintindihan nyo yan. Because, go back, 1978, had been sworn by a Supreme Court Chief Justice. Ano lang ang sinuswer ng Supreme Court? Di ba, Presidente lamang?
But I've been sworn. I pledge allegiance to the flag and to the republic for which it stands. One nation under God. Huh? Mm-mm. I become as a nation to nation peacekeeper. As a governor general. Okay. Now, we only have And 8 minutes I will left. defend the Constitution of the Philippines. Yan ang swearing ko. Opo. Na I must have shared it to you already. Yeah. So, you can imagine, mahal ko ang Pilipinas. Mahal ko kayo lahat ng mga Filipino. Mayoryang Filipino. In short, buong 100 million. Sir, may, Gusto ko na lang na maganda lahat ng buhay natin. may nag-text sa akin kanina eh. Tinatanong niya, buhay pa ba talaga si Apo Perdi? Ganitong sagot ko sa'yo. Maski buhay man siya, wala na rin siya magagawa. Bakit? At sige na lang. I-set aside na lang natin na mag-rest na lang siya. Ganun na lang. So, hindi mo Huwag dinidiscount? na natin, maski man buhay, wala naman, hindi allow ng Pilipinas na ma-involve pa rin siya. So, let it be na ako na. Ako ang liaison ni Tatang, ako ng representative ni Tatang, Gani. ako ng anak niya, ang gagawa lahat. That's right. That's right. Kabutihan natin. Okay. Meron na lang tayong 7 minutes, sir. Mensahe po ninyo, anong dapat natin gawin from this day on para makaahon ng sambayanan sa kahirapan? Ang gusto ko na lang, pag upo kami ni Digong, maging tunay naman siya. Para tuloy hindi na ako maniwala na siya yung kakilala ko na Digong. At tawagin niya itong Central Bank Governor. At doon, pagpirmahan na natin, bolt to bolt, ledger to ledger, na i-deposito natin yan, na insured and bonded yung ginto natin na yan. May backup na tayo, pwede na tayong mag-imprenta. Tuloy-tuloy na lang niya ang pag-imprenta niya ng pera. Yun ang kagustuhan niya. Ayun. At we'll make sure na we will have at the same time, initially, every born Filipino may stipend fund, endowment na pension fund na 5 million ng bawat born na Filipino. Wow, 5 million. Mayaman ka. $5 million ba yan? $5 million? Ano, pesos pala, hindi dollars, pesos. Kahit hindi pa tanggol pa lang, may 5 million pesos na. Ha? Oo. Basta pinanganak ang Filipino. Oo. Kaya... And that will be handled by the most comprehensive na social welfare administration natin. And at the same manner, wala nang homeless, wala nang illegal settler, wala nang squatter na Filipino. At wala nang illiterate. Sa bahay ng bawat na Filipino, kailangan will have a massive housing immediately na dapat gagawa na tayo overnight. Huwag tayong gagawa ng ibang proyekto except massive housing kagad. At lilinisan natin yung squatter area natin for what they call yung environmental planning ng mga from one area to another para malinis. Pero walang soray. Siguro, sir, kapag may kakampi tayong mga powerful aliens, no? Mabubuksan na, matutungkap na natin ito. Hindi na sila makakapalag. The only thing that we have to go through is yun lang mga ilan-ilan na mga nagpo-control dyan sa atin na ayaw nila na magkaroon din yung mahirap na Pilipino. That's right. Yun ang problema riyan. Hindi anuman na bagay, hindi alien, hindi man kung anuman, but yung mga nagpo-control na meron na yan,
na gusto lang gawin tayo lahat ng mga alipin nila. Yes, 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 Yan. yes. Okay. So, kailangan yan, maalis din sila, maglagay tayo yung mga tao talaga na gustong na walang nakawan, walang lokohan, at maganda na hulain sa isa sa. Okay. Pasalamatan muna. Ang nangyayari ngayon, wala rin magawa si Brother Digong dahil surrounded na siya ng mga 50 na magigiting. Ayaw siyang, parang sinabi, wala ka nang gagawin. Digong, mag-artista ka na lang dyan. Iran namin ang gobyerno mo. Meron ka na riyan. Yun ang ginagawa. Kaya nga eh. Kailangan yan, yung 50 tao na yung, alis dyan! Sipain natin lahat sila. Well, umalis sila riyan. Pagka nailabas na natin yung ginto na yan, magiging principle natin. Na, ang magiging principle dyan, siyempre. Sabi ko nga sa iyo, firma na lang. Firma ko, firma ni Digong, kung sino man yung ilalagay natin na kasi hindi ko na mapapagkatiwalaan itong Espinila na ito at itong si Dominguez na ito. Ay, nako. Mga taong yan, ang iniisip lang yan sa kanila. Okay. Pasalamatan natin yung mga iniisipin yung para sa iyo. Yung mga nakilahok. Pero na nakita ko. Sige. Hindi pwede na itagay mo yung mga ganyan na tao. Kasi iniisip lang nila yung kapakanan nila. Okay. Pasalamatin natin yung mga nakilahok. Judith de Guzman, John Nagit, siyempre si Dennis De Parine, si Saturnino Abutin, Nicodemus Rex, John Bueno, okay, anak ng teteng, okay. Nicodemus Rex, okay, sino pa? Si Adrian Reyes, siyempre. Si Lizelle Berame Cantones ng Hong Kong. Hindi ako nakakamali, Hong Kong, listening. At si Dr. Lagasca Imbo. Ito yung mga maraming katanungan dito kaya hindi na natin ito mai-address although na I believe na nahapyaw na ito, napahapyawan na at siguro sa susunod na interview natin, ito pa si Eric Santos. Sa susunod na interview natin tsaka si John Madrigal. Siguro sa susunod na interview natin, hello and good night si Ed Neri, nahanap ka kanina. Nahanap ka kanina at nasan ka na at sabi ko meron kang mahalagang dinner party. Okay? So, sir. Ang huli kong masabi. Sige po. Actually, nagpaplano na nga ako na ako na mismo at siguro ikaw na ang isa sa mga mapapagkatiwalaan at mga iba pang mga tao. Maglagay na lang tayo ng Board of Director, Board of Trustee, Board of Governor, the Central Bank of the Philippines. Pwede siguro. Ganon ang dapat lang nagawin. Pwede yung Binondo Bank. Yan ang talagang may sovereign charter at merong puhunan. So, then tayo na pupunta kay Digong. Digong, pirmahan mo ito, pirmahan mo yan. I-attest na ng Supreme Court at kukuha na tayo ng isa o dalawa. Okay. Senador, pwede yan. Basta congressman na witness, pagka overnight. Siguro, na tayo lahat. Pakitaan lang natin yan ng ilang bara ng ginto, luluhod na yan. Luluhod na ang mga tala sa atin bukas. Ayun na. Di ba? Kumbaga, yung pirates, the pirates treasure chest. Totoo yan. Pero, wag nang pupunta sa biruan. Kasi ito, kasi kailangan makipakitaan natin sila na nandyan ang ginto. Sa ganun ito magiging puhunan natin. Bakit maipakita? Yun mismo nakadeposito sa Bangko Sentral natin, 400,000 metric ton. Yun na nga lang, oo. Ang isa lamang, brother, na tunilada, 80 na piraso na 12.5. Okay. Pwede ba natin bibiruin ito?
I Okay. will repeat again. Isang tonelada lamang, 1 metric ton. 80 pieces na 12.5, 12 kilos and a half. Mm. At where will you put 400,000 metric ton? Yeah, that's right. That's right. Gaano kalaki yan? Okay. Sige, Sabihin sir. ko sa iyo, Wala na tayong time, so kailangan ano na tayo muna. Continue natin ito sa ilang araw na darating, sa isang linggo, para mabigyan natin ng pansin yung mga tinalakay natin ngayon, na mabigyan natin ng more detail and more depth sa susunod nating talakayan. Muli, maraming salamat po sa inyo, Sir Tiburcio Villamor Marcos, alias TVM-LSM-666. Magandang umaga sa inyo dyan. At siyempre, magandang gabi naman dito. gabi rin sa iyo, Brother Art. And sa ating mga tagapakinig. Okay. So, yan lamang po. Ang amin pong naihatid ngayong... Ang aming naihatid ngayong gabi, talagang emotional po si Don Tiburcio Villamor Marcos sa kanyang naging latest na karanasan, at nangako naman po siya na madudugtungan pa ito para mabigyan ng mas lalim na pagtalakay ang issue tungkol sa wealth of the nations dito sa Alien Talk branch. At muli, ako si Anton Israel, nag-iwan po sa lahat na isang magandang gabi. Ed, sa Sabado ha? Okay, bye-bye.